Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Okay, good morning to everyone. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Sa morning devotion na ito ay nais ko munang magbasa ng salita ng Panginoon dito po sa Colossus 1 verse 15 and 16. Sabi dito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Verse 16. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong mga salita na amin pong binasa at pagbubulay-bulayan ngayong pong umaga. We pray, Lord God, ang karunungan na nagbubuhat sa iyo, ang kalakasan na nagbubuhat sa iyo, Panginoon. Ipaunawa mo sa amin ang iyong mga salita at patuloy ka naming masamba, patuloy ka naming mapaglingkuran, mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian. Salamat po sa pangunguna mo at sa karunungang pinagkaloob mo. To God be the glory, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so pamagatan po natin itong sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Okay. So malinaw naman po na sinabi ng salita ng Panginoon. Nais ko lang pong ulitin sa ating basahin. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya, tingnan niyo po ito, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So, gusto lang po nating mas mapalinaw sa ating lahat yung salitang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Okay? So, nilikha po ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesus Christ, ng ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. Nilikha ito ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, no? Nakikita man o hindi, even yung mga espiritual, yung mga kapangyarihan. So sa Panginoon po galing yan, sa pamamagitan ni Jesus Christ. 'Di ba? Sabi ng verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Maging yung espiritual na kapangyarihan, yung paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat po ng yan ay nilikha sa pamamagitan ni Jesus Christ. Okay? So, may ilang mga question po dito, may mga ilang malalim na katanungan yung salitang
sa pamamagitan niya at para sa kanya, no? Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesus Christ at ito'y para sa kanya. Bibigyan po natin ng linaw 'yon. 'Di ba? Maging yung the power of enemy, no? Yung kapangyarihan ng masama, kapangyarihan ni Satan, yan po ay galing sa Diyos, no? Galing sa Panginoon yan. Hindi sa madaling salita, hindi binawi ng Diyos yung kapangyarihan na kay Satan. Ang problema, ito ay ginamit niya sa masama, no? Dahil sa kanyang paghahangad na maging Diyos, dahil sa kanyang paghahangad na maging kapantay ng Diyos, di ba? Dahil sa kanyang kayabangan, no? Ibinagsak siya ng Panginoon, ibinagsak siya ng Diyos at hinihulog kasama nung mga kampo niya, nung mga na paniwala niya sa kanyang adikain na maging kapantay ng Diyos. Inihulog sila ng Panginoon. Pero yung kapangyarihan nila, hindi po yun binawi ng Diyos, sapagkat walang anuman sa kanya yon, no? Maging nga yung maging yung tao, di ba? Ito po ay alam natin na tayong mga tao ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. So kawangis natin ang Panginoong Hesukristo. Nilikha tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ, no? At tandaan po natin, walang nilikha ang Diyos na masama. Lahat ng nilikha ng Diyos mabuti. Kaso lang, kaya nagkaroon niya ng masama, mga kapatid, dahil nga po kay Lucifer na nagrebelde sa Diyos. Sa kanya po nagsimula ang lahat ng kasamaan, di ba? Pero ang ibig ko sabihin, yung kapangyarihan niya ay galing din sa kanya, galing sa Panginoong Diyos. Hindi niya po yun binawi at walang anuman sa kanya yon, no? Hindi kabawasan sa kanya yon. At ang tao po, nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, nilikha ng Diyos na mabuti, no? Nilikha ng Diyos na perpekto. Ang problema, kaya tayo hindi naging perfect kasi nga tayo po ay nagkasala at napatukso sa dyablo sa pamamagitan po ng ahas na tumukso kay Adan at kay Eva, no? At makita natin yung salita dito, gusto ko lang pong ipaliwanag sa atin yung salitang sa pamamagitan niya at para sa kanya. So nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at ito'y para sa kanya. So papaano dito yung tinatawag na yung mga evil, no? Para ba sa kanya yon? Yung tinatawag dito ang mga taong hindi magsisisi at hindi magbabalik loob, para sa kanya ba yon? But sinasabi po ng salita ng Panginoon na do sa Pilipos na ang lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing si Jesus Christ ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Ama, no? Even si Satanas, even ang mga demonyo, pagdating ng paghuhukom ng katakdaang araw, luluhod sila, no? Sa harapan ng Diyos, sa harapan ni Jesus Christ. Luluhod silang lahat. So, mapupunta pa rin kay Jesus Christ ang kaluwalhatian, ang kapurihan, ang kadakilaan. So, mapupunta pa rin sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit sila ay mabubulid doon sa kapahamakan, sa Diyos pa rin, kay Jesus pa rin ang karangalan at kaluwalhatian sa ikaluluwalhati ng Amang nasa langit. Sapagkat lahat ng tuhod ay luluhod sa kanyang harapan. Lahat ng labi ay magsasabing si Hesukristo ay Panginoon, no? Even tayo po ay para sa kanya, no? Sinilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Kaya nga nung nagkasala tayo,
Ginawa ng Diyos ng paraan, no? Si Jesus Christ ay nagkatawang tao para matubos tayo sa ating mga kasalanan kasi tayo nakadesenyo para sa Diyos. Nilikha sa pamamagitan niya at nakadesenyo tayo para sa Diyos, no? Even itong mga kalikasan, itong mga puno, karagatan, nilikha ng Diyos yan sa pamamagitan ni Jesus Christ at para sa Kanya. Hindi lang natin alam ang kanilang mga lingwahe, pero ang karagatan, ang mga puno ay nagpupuri sa Diyos. Nagbibigay yan sa Panginoon ng kaluwalhatian. Sinasabi po yan ng aklat ng mga awit, di po ba? Binang mga kalikasan, ang mga halaman, mga puno ay nagpupuri sa Diyos. So nilikha po yan sa pamamagitan ni Jesus Christ at para sa Kanya, para sa kaluwalhatian niya, no? Para sa karangalan niya, no? Kaya ang lahat ng bagay ay mapupunta pa rin sa kaluwalhatian at kapurihan ng Panginoon. Kaya tayong mga naliwanagan na alam natin nilikha tayo sa pamamagitan ni Jesus Christ at naligtas din tayo sa pamamagitan ni Jesus Christ ang Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya dapat naman mga kapatid, tayong mga mananampalataya ay patuloy na magpugay at magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Huwag nating hayaan na hindi tayo makakapagpuri sa Diyos. Huwag nating hayaan na hindi natin mabibigyan ng karangalan ng Panginoon. Sapagkat nilikha tayo sa pamamagitan niya at nilikha tayo para sa Kanya, para sa kaluwalhatian. Kasi uuwi at uuwi pa rin. Kahit na sabihin natin ang mga tao ay hindi magbalik loob sa Diyos, ang mga tao ay hindi kumilala sa Diyos, uuwi at uuwi pa rin pagdating ng takdang panahon na lahat ng tuhod luluhod. Lahat ng labi o dila ay magsasabing si Jesus Christ ay Panginoon. Uuwi pa rin sa Kanya ang pagkilala, ang pagluwalhati, kahit sabi nga ay huli na ang panahon, no? Kahit na ganon, mapupunta pa rin sa Kanya ang karangal at kaluwalhatian. Maninikluhod at sasamba pa rin sa Kanya ang lahat ng nilikha at lahat ng may buhay. Kaso, mayroon pong mga tinatawag na kaparusahan o kapahamakan. Kaya tayong mga naliwanagan, tayong mga nakakilala sa ating Panginoon, ay patuloy na maglingkod, patuloy na mag-alay sa Kanya ng kapurihan at kaluwalhatian. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa mga salita na amin pong binasa at pinagbulay-bulayan ngayon pong umaga. Pagpalain mo po ang bawat isa, ingatan mo po ang bawat isa sa maghapong ito. To God be the glory in Jesus' name. Amen.